Class 15, 2010. Doon ko naramdaman sa training kung gaano talaga pala kahirap maging isang sniper. At bilang estudyante ay dapat determined tayo at focus sa kung ano yung ginagawa natin dahil kailangan malaman mo yung tamang skill bilang isang sniper at hindi naman basta-bastang nakaka-graduate kapag ikaw ay nababagsak sa mga record firing. At sinasabi nilang mahirap ang Ranger course. Hindi mo pwedeng i-compare doon yung hirap ng sniper course dahil hindi lamang katawan nyo ang natutorture, pati ang isipan dahil may mga time na yung pinaka-common na salita sa sniper na bad firing day, minsan ay nangyayari yan sa iyo. Mahirap kumain, mahirap matulog. Yun ang isang hirap sa sniper course kapag nag-undergo ka. Tapos andun din kasama yung masi-masi, init ng panahon na kailangan tanggapin mo dahil wala ka namang paraan upang maiwasan yun dahil nasa range kayo. Tapos maraming kaalaman ang matututunan natin kapag tayo ay mag-i-sniper. Unang-una, tataas yung marksmanship skill natin. Kumbaga nasa highest level. Tapos sa field craft, tapos yung mga tactics bilang isang sniper ay matututunan natin sa kurso na yan na wala sa ibang kurso ng mga military. Bilang isang estudyante nung time na yan, tiniis ko lahat yung hirap na yan. Mabigat ang dala, yung 35 kilos na buhangin nasa likod mo, dalawa yung baril mo. Magbe-verify ka ng target sa 800 meters, 700 meters. Tatlong putok lang yun. Be-verify mo kung tumama o hindi. Tapos babalik ka na naman. Kapag hindi ka tumama, puputok ka ulit. Babalik ka na naman doon sa 700 or 800 meters. Mahirap din talaga. Pagkatapos sa training na yan na natutunan ko o nalaman ko yung pagkakaiba ng mga hindi nag-sniper. Kasi iba yung sniper pag pumutok. Talagang malaki ang possibility na tatamaan talaga ang target dahil yun yung pinag-aralan nga. Pagka-graduate ko ay na-dispatch ako sa kumpanya. Na-designate ako bilang isang team leader at the same time sniper sa 14 Scout Ranger Company. Assign kami sa Basilan nung nag-report ako. Doon ginampanan ko yung papel ko bilang isang team leader at the same time sniper. May time na gaganap ako bilang isang team leader lang dahil wala akong isang sniper rifle, wala akong dalang sniper rifle. Doon ko rin subukan na may mga pagkakataon pala na hindi na natin kailangan ng sniper rifle kung ang mga kalaban ay kayang-kaya namang i-engage ng M16 rifle lang. Ibig sabihin malapit lang yung kalaban. Subalit importante rin talaga na ang bawat sniper sa kumpanya ay mayroong sniper rifle. Importante katulad ng M24 SWS dahil may mga pagkakataon na dapat makukuha na natin yung target na yan out of range ng M16, ganyan. Siyempre iba talaga pag sniper rifle, mas malaki yung possibility talaga na tatamaan mo.
sayang yung mga pagkakataon na yun. Maraming beses nangyari at siyempre hindi ka naman basta-bastang puputok kasi mako-compromise lang kung alanganin. So kung mayroong sniper rifle, kuhang-kuha na sana yung mga target na yun. At nung inorganize nila yung mga scout sniper sa Basilan noon, kami yun nabuo. Pito ata kami noon. Pagkatapos nabuo yun ay ino-opcon kami sa mga kumpanya kapag may jump off sa iba't ibang lugar sa Basilan. Unang-una yung Albarca na yan. Nasubukan din naming mag-break contact dyan. Kasama yung spotter ko. Opcon kami noon sa 14 company rin. Kapag nadi-dispatch o may operation, nakakaputok din talaga. Kasi marami namang kalaban dyan sa Basilan na yan. At mga karanasan ko sa pagganap ng tungkulin ay maraming beses na rin. Isa doon ay yung na-encounter kami sa Albarca, Basilan. Bali, sumama kami sa 14 SR Company dahil yung time na yan ay na-organize kami bilang sniper squad at sniper team sa 4th SR Battalion. Doon ay naranasan namin bilang isang sniper team na ma-burnout ng kalaban. At ang naging solusyon namin upang kami ay makaligtas pa rin sa panahon na yun ay yung SOP ng sniper na extricate, withdraw at dumikit sa kumpanya na kabady namin. Nag-survive naman kami yung time na yan. At ang isang encounter na hindi ko makakalimutan ay nung test mission namin ng SR Class 163 year 2007. Nung nagkahalo-halo kami ng mga kalaban sa daan, hindi mo maintindihan kung sino yung kasama mo o kung sino yung kalaban mo. Subalit, nag-survive pa rin kami sa pamamagitan ng command ng mga officer namin. Ang ginawa namin doon ay kung paano kami mag-organize ulit ay dahil hiwa-hiwalay na kami. Subalit, nagawa ng paraan yun sa pamamagitan ng command na ginawa ng aming uwan at yung aming mga section leader. Pagkatapos namin ma-organize ay nakapag-withdraw naman kami ng maayos, subalit meron na kami mga casualty. Yung time na kami ay nagkahalo-halo na ng mga kalaban namin, hindi na maintindihan kung ako nga hindi ko nga alam kung sino yung katabi ko, kung kalaban ko ba hindi. At dahil medyo madilim at umaambon. Tapos ang isang paraan para makita lang namin kung ma-identify namin ay dahil doon sa mga salita nila na Allahu Akbar. At yung kami na magka-classmate ang ginawa namin doon ay yung counter sign pa rin namin na Panther Musang. Dahil talaga doon ay na-organize kami ulit sa password na yun. At yung mga counter sign namin nakikita nung gumikidlat. Yun ang isang dahilan na kami ay nabuo ulit. At yung aming team leader ay nag-isip na rin na buuin talaga yung team. Tinatawag kami isa-isa dahil yung time na yan ay hindi pa ako team leader. Ganun din ang nangyari sa mga ibang team. Bali, nagpapass the word na kami yung na-organized by team. Pagkatapos ay nag-organize na kami uli by section, sa kabila by section, hanggang nakabuo kami ng box formation. Nung makabuo kami ng box formation ay hindi na kami mamanyugan ng kalaban dahil kami ay naka-defensive position na talaga ng maganda.
square na yun, hindi na sila makakaman. Kahit saan sila mag-maneuver, ay kaya naming harapin yung yung resistance nila. At yung casualty namin ay nailagay namin sa gitna habang kami ay nakikipaglaban sa kanila. Yung mga medics namin ay ginagamot yung mga casualty namin. Hanggat may tumawag na sa radyo yung commandant namin nung araw na i-withdraw namin yung mga casualty dahil baka mamatay na yung iba dahil delikado rin yung mga tama. At sa pag-withdraw namin na yun, ay organized uli. Tapos kung sino yung leading ang pumasok, yung pa rin yung leading ang lumabas. At naglakad kami ng mga more than 1 kilometer para makabalik kung saan kami nag-ildi. Doon ay kinuha kami ulit ng naghatid sa amin. Pagkatapos ng test mission na yun o pagkatapos ko nag-schooling ng Scout Ranger, ay nalipat ako sa second Scout Ranger Battalion dahil na-absorb lahat yung class namin na galing ng mga infantry battalion. At doon na rin sa unit na yun ay na-promote ako bilang isang corporal. After 3 years ay nag-schooling ako ulit ng Scout Sniper Course. Pagkatapos ng Scout Sniper Course ay nalipat ako sa 14 SR Company at doon ako ay naging team leader. Nung naging team leader ka na, ano ang mga leadership style mo? Bilang isang leader, ang aking style sa pagiging leader ay iniintindi ko kung ano yung para sa tao ko, kung paano nila susundin yung mga utos ko ng tama dahil pinapakita ko sa kanila na tama yung ginagawa ko. At unang-una, sa pagiging leader dapat ay marunong ka rin sumunod dahil yun ang unang-unang pundasyon ng pagiging leader. Alam mo kung paano sumunod. At bilang isang leader, dapat iniintindi mo yung tao mo kung okay pa ba yung moral niya. Kung hindi ba siya lumoral para sundin ka. O problemado ba siya sa pamilya niya, dapat iniisip rin natin yung bilang isang leader. Anong pinakamahirap na sitwasyon ng isang tao na kinakailangan mong lutasin o ito? Yung gustong umuwi dahil lumoral sa serbisyo. Kailangan in-explain ko sa kanya na ganyan talaga ang buhay ng isang sundalo. Minsan tayo ay walang-wala, may problema ang pamilya natin. Subalit may mga paraan upang malutas yan. Ang unang-unang sinasabi ko sa mga tao ko na nalulumoral ay yung isang bagay na isipin mo lang yung ibang tao na mas kawawa sa atin. Halos walang makain. Bakit sila ay masasaya? Tapos tayo ay malulumoral na unang-una may trabaho tayo at may sweldo. May nag-aantay na pamilya sa atin pag tayo ay umuwi. Paano mo pinapaintindihan ang responsibilidad ng mga tao sa trabaho nila? Pinapaintindi ko sa kanila na ganito talaga yung trabaho ng sundalo. Dahil Halimbawa, isang lead stock. Anong advice mo palagi sa kanya? yung lead scout ay sa pagganap ng tungkulin o sa pagganap bilang isang lead scout lalo na sa bundok, yan ay may pagkadelikado. Dapat sabihin mo rin sa tauhan mo na kung sa akin, sinasabi ko rin sa tauhan ko na delikado yan. Kaya dapat siya ay maging maingat dahil siya ang mata ng buong team. Siya ang nagdadala kung halimbawa sa unang bugso ng inkwentro, siya ang unang haharap dyan. Pwedeng siya ang unang casualty. Kaya dapat maging maingat siya. Tapos ang bawat galaw niya ay sigurado. Huwag siyang tusok ng tusok. Sinusunod naman talaga dapat yung Ranger SOP pag ganyan. At sa mga ibang member ng team, dapat gumanap sila bilang kung ano yung posisyon nila. Lalo na sa bundok. Dapat isnapit talaga. Naiintindihan nila, sir, kasi ako na team leader, stricto talaga ako sa bundok. Kasi ayaw kong malagasan ako ng tao, ayaw kong mapasubo o mapasok kami sa mga alanganin na sitwasyon. Sa mga tao mo na may potential, paano mo ito pinipigil?
unang-una sir, pinapaalam ko sa kanya na may potential siya. At ina-advisean ko na kailangang kumbaga pagyamanin niya yung ganun na potensyal upang pagdating ng araw ay ma-develop siya na isang magaling na leader. Anong pinakamahirap na sitwasyon na involving sa relationship mo sa mga komando mo sa at sa tanging mo sa militar? So far sa relationship sa mga officers ko, hindi pa naman ako nagka-problema. Pero kung sakali man, magkakaproblema lang siguro pag inutusan na ako ng hindi tama. Kasi alam kong sa sarili ko na hindi ko talaga ito susundin kapag hindi tama. Kasi ibang bagay na yun, ibang usapan na yun. At kung sakaling magkasala man ako, harapin ko yan bilang isang ako. O yung sabi pa nga sa salitang sundalo, harapin mo na may bayag kung ano man yung mga problema na yun. Ano ang mga style mo para i-motivate mo sa mga tao? Kung ano sir. Yung anong style mo Para ma-encourage ko yung mga tao ko o ma-motivate ko sila na sumunod sa akin. Unang-una, pinapakita ko sa kanila kung ano yung ginagawa ko bilang isang leader. Paano ko ba ginagampanan yung pagiging leader ko? Intindi ko ba sila o yung sarili ko lang? Kasi sa mga ganun na bagay, makikita nila na respeto ka na susundin bilang isang leader. Ano ang ginawa mo para mas mapaganda pa ang dami ng karet? Schooling talaga siya. Pag nag-schooling ka, dapat magsikap ka para tulad nung mag-excel ka sa mga halimbawa yung mag-number 1 ka sa schooling, mag-number 2, mga ganyan. Magandang programa yan ng karir mo. Maliban sa mga tanong ko, meron ba ito dadagdag na sa pag-ibig na nakakabigay ng halimbawa sa mga susunod na Bilang tayo ay mga sundalo at bilang isang sundalo ay dapat marunong tayong sumunod. Marunong tayong magtiis. Dahil ang isang sundalo ay kailangang magtiis para magampanan natin ng tama ang ating serbisyo. Lalong-lalo na yung mga nasa bundok. Minsan na makita ang pamilya. At lagi niyong tatandaan na tayo ay nagtatrabaho, nagsisikap, maaaring mamatay dahil para sa pamilya. At wag natin kakalimutan ang ating mga pamilya, ating mga anak sa lahat ng sandali dahil tayo nagsisikap para sa kanila. bilang isang trainer